Magandang gabi po sa inyong lahat for a third reading for the day. I hope na napanood nyo na po ang first and second reading. Pasensya na po kayo at ako po ay nawala ng signal buong araw and lumabas na lang po ako to meet my family. No? Nagsimba po ako at minute ko po sila. No? At medyo ginabi na po kami sa traffic, no? Kaya pagpasensyahan niyo na po, no? So, kamusta po kayong lahat? I hope na napanood niyo na po yung first, second, third, and fourth reading kahapon at napanood niyo na rin po yung first and second reading kanina bago po kayo tumalon dito sa ating third reading of the day. Pasensya na po kayo, hindi ko na po kayo mabibigyan ng fourth reading sa kadahilanan na ako po ay medyo drained at ako po ay medyo pagod, no? But I promise to magbabawi po ako sa inyo bukas na bukas, no? Babawi po ako talaga ng talagang maraming pagbawi po ang gagawin ko, no? Kaya ito na po, simulan na po natin, ano? Pili na muna po tayo ng 20 cards at tingnan po natin kung ano po ang makikita natin dito po sa ating third reading of the day. 1, 2, ganun din po ang insenso, ilalabas ko po bukas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So, itatabi muna po natin itong hindi po natin nagamit, no? O, nabunot, ano? Okay. At ganun din po ay bubuksan na po natin ang ating mga kandila. Okay. For your first card, this is about weakness, no, and manipulation, no. May mga kahinaan na po siyang nararamdaman sa ngayon, no. Maybe yung nangyari po sa kanya or yung tukso pong nangyari sa kanya is really about weakness, no. Na manipulate na naman po siya or na manipulate po siya ng maling tao, no. Sa nakikita ko po, minsan napakadali niya po kasing matukso, no? At yung tukso na yan ay talaga pong nahihirapan na naman po siyang baguhin, ano? At talagang minsan po ay talagang yung tukso na yan ay sagabal, no? Sa samahan na meron po kayong dalawa, no? Leaving home, making decision, minsan ka na po nitong iniwanan, minsan na po itong nagdesisyon na siya ay umalis sa buhay mo, no? Kaya ngayon po talaga ito ay nag-iisip na talagang matinding pag-iisip po to sa party niya, no? Na kung siya po ay gagawa na naman ng ganyan, ikaw po ay tuluyan ng mawawala sa kanya. Kung siya ay patuloy naman loloko, ikaw po ay mawawala na sa kanya. Alam niyo po na napakabait niyo lang po talaga sa taong to. Talagang ang taong to ilang beses na kayo nasaktan pero wala kayong kibo talaga na tinanggap niyo siya with open arms. Kaya kung gagawin niya po ito ulit, isa na po siyang malaking tanga, no? Isang malaking tanga na po talaga siya kung magagawa niya pa pong lokohin ka ulit, no? Isa na siyang
Isa na siyang malaking tanga. Kung magagawa pa niyang saktan ka ulit kapag niya saktan ulit. At talagang pagsisisihan na po talaga niya na sobra-sobra. Pagsisisihan niya yan sa huli. Yan, ano? Isa na siya talagang malaking tanga na matatawag talaga, no? Kung magagawa ka pa niyang saktan ulit at pagsisisihan niya yan sa huli, no? There will come a time na ikaw ay mapapagod na, no? Kaya pag yan po ay ginawa niya pa po sa'yo ulit, sinasabi ko po, ang taong ito ay wala na kasing tanga, no? Talagang babalikan po siya ng kamalasan, ano? Alam niyo po, sa nakikita ko dito, pag itong taong pong ito ay pinili ka pong saktan ulit, there will come a time na pag siya po ay nagkasakit, hindi na po siya aalagaan ng taong pinili niya o yung taong pinapagpalit niya sa'yo, no? Iiwanan lang po siya ng taong pinalit niya sa'yo o pinapalit niya sa'yo o pinipili kanyang masaktan sa taong yun or sinaktan ka niya dahil sa taong yun. Alam niyo po, pag nagkasakit siya, nabaldado siya, hindi po siya aalagaan yan. At ikaw pa rin po ang mag-aalaga dyan balang araw, no? At talagang pagsisisihan niya po yan dahil makikita niya po yung kabutihan mo po sa kanya at pag-aalaga mo po sa kanya, yung understanding mo po ay nandoon pa rin, no? Hanggang hindi po ito tumitino. Halimbawa, there will come a time na itong tao to ayaw tumino. Sinasabi ko po sa inyo, mahihirapan po itong taong to, no? Babalik po sa kanya yung failure, no? Wheel of Fortune in reverse is all about negativity, betrayal, depression, sadness, loneliness, fears, lahat na po ng klase. Bad luck, uncontrolled, bad luck. Talaga pong lahat po yan ay babalik sa kanya, no? At hindi niya po yan makokontrol. Talagang yan po ay wala po siyang control dyan. Pag yan po ay binalikan siya ng tadhana, patay po talaga siya, no? Lagot talaga siya. Sobrang kamalasan po yung mararanasan niya at hindi po siya titigil. Ayan, no? Talagang sa nakikita ko po ay naging kumpiyansa po talaga ito na whatever happens, tatanggapin mo siya pag bumalik siya kasi pakiramdam niya hindi mo siya kayang tiisin at pakiramdam niya po ay talagang giginhawa lang siya at giginhawa kapag ikaw po ay sa totoo lang ay ayan, no? Mararamdaman kanya talaga na totally na tatanggapin lang siya just like that, no? Very confused po ito ngayon, no? Nag-iisip po itong taong to, no? Marami na po siyang nagawang pagkakamali sa iyo at punong-puno na po siya ng pagiging brutal, no? Talagang sa nakikita ko po, itong tao pong ito ay talagang hindi po natututo ng leksyon, ano? Kaya natuto man po siya ng leksyon, pero siya po ay talagang natutukso at natutukso pa rin. No, kapag ikaw po, ito po ay nag-leaving behind, walking away, naku, pakiramdam niya po kahit umalis pa daw siya sa iyo, magdesisyon siyang umalis, pagbalik daw po niya, tatanggapin mo pa rin daw to. Anong utak meron to? No, anong utak ang meron talaga tong taong to na pakiramdam niya, ayan, no? Very confused po ang taong ito, no? Confused siya, maraming brutal na nangyayari sa kanya, bored na bored po siya sa buhay at talagang nagkakaroon po ito ng parang midlife crisis na parang hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gusto sa kanyang sarili, no? Ayan, no? Naging greedy po siya, very very greedy, no? Sa totoo lang po, itong taong to ay talagang nakakaramdam siya ng pagiging selfish sa mga panahon na to dahil talaga hindi niya po alam ano po ang kanyang gustong gawin sa buhay niya
At talagang sasabihin ko po sa iyo, itong taong to ay hirap na hirap sa ngayon. Ano? Ayan ang sinasabi sa iyo, alam niya po at aware siya na mali ang ginagawa niya. Very confused po siya at hindi niya po alam kung ano po talaga ang magpapatakbo daw sa kanyang buhay sa ngayon. Ano? Yan, no? Nahirapan po siya talaga. No? And then there's teamwork and collaboration. Ano? Talagang itong taong to ay nakakaramdam ng matinding dagok sa ngayon. Ano? Ayaw niya man pong ipakita sa mga tao na talagang siya po ay talagang confused sa mga oras na to at talagang hindi niya po alam kung ano ang tama niyang gawin kahit alam niya po na marami na po siyang maling nagawa, hindi po ito marunong mag-sorry. Pero sa totoo lang po, pag ginawa niya po yan ulit sa iyo, no, isa na po talaga siyang malaking tanga. Ayan po, nakakaramdam din po siya ng fear, sadness, and loneliness. No? Nakakaramdam din po siya na somewhere, alam niya po na maling-mali po ang kanyang mga naging desisyon sa buhay. At ayaw niya rin naman pong mawala ka, pero hindi niya po maintindihan bakit po siya gumagawa ng mga ganyang bagay na hindi niya po maintindihan, bakit ginugusto niya pong gawin yung mga ganyan, na ang palit lang naman po sa kanya ay paghihiwalay niyo, family problems, delayed success, relationship problem. Yan po ang mga talagang sinasabi ko sa iyo, yan po ang nagbibigay sa kanya ng lungkot, no? At talagang hindi niya rin po maiwasan, ano? Parang gusto niya po ng bagong buhay na para po siyang nagdadalaga o nagbibinata na hindi niya po maintindihan bakit po ganon ang pakiramdam niya, no? Natatakot po siyang tumanda, kaya ito pong lahat ng to ay may entrapment and self-victimization. Siya po ang nag-trap sa sarili niya, no? Siya po ang nag-trap sa sarili niya, siya po talaga ang lahat po ay nakakaramdam po talaga sa sarili niya, no? Ng pagkabagok, no? At talaga pong sa nakikita ko ay hindi po ito titigil sa mga susunod na panahon dahil ang pakiramdam niya po ay nandiyan ka lang naman, no? Pwede ka naman balikan, no? Mahal mo naman daw siya, no? Kaya ito pong taong to, dapat po dito sa taong to tinitiis at binibigyan ng leksyon, no? Kasi hanggang hindi niya po nare-realize yung worth and value mo, no, hindi po ito titigil. There is this cold heart, no? Meron po ako nakikita ditong cold heart and bitterness, no? Medyo bitter po itong taong ito at sa nakikita ko po ay ayaw niya pong tumigil, no? Talagang hindi po siya titigil at sa nakikita ko po ay may failure po akong nakikita dito, no? Sa totoo lang po, itong tao pong ito ay merong hindi niya mapinta or hindi niya po ma-drawing, no? Kung ano po yung nilalaman talaga ng kanyang puso, no? Nakakaramdam siya ng panlalamig, pero may pagmamahal pa siya sa'yo. Yung nararamdaman niyang panlalamig po, it's because may mga tuksong dumarating sa kanya, no? Lagi po siyang failure sa mga pagsubok sa kanya, no? Sinusubukan lang po siya ng tadhana kung this time, hindi na po ba niya gagawin, ano? Minsan po, meaning ko sa inyo, nagfe-fail pa rin po ang taong ito, no? Kaya nga po sabi ko sa inyo, mas maganda po, no? Mas maganda po talaga na itong taong ito po ay maturuan ng leksyon para alam niya po na hindi ka po ganun lang kabilis makuha ulit pabalik or ganun kabilis magpatawad. Kasi minsan po pag ganyan po yung naiisip nila ay kawawa ka po kasi ang pakiramdam niya po ay madali ka lang pong babalikan. So tatry niya muna po yung mga iba kasi nandiyan ka lang naman daw maghihintay sa kanya, ay hindi po naman fair yun, ano? Kaya ako po nagsasabi sa inyo na kailangan po medyo turuan nyo po ng leksyon ito. Huwag ka pong iiyak lang basta, no? Kailangan mo po siyang turuan ng leksyon. Okay? Yan po ang ating third reading for today.
no, isa na siyang malaking tanga, no, kapag nagawa niya pa po ulit saktan ka, at talagang yan itaga mo sa bato, ay pagsisisihan niya po talaga, no. Talagang siya po ay magsisisi at magsisisi po talaga. So yan po ang ating reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong mga emosyon, ano. So maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB account. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And nilabas ko din po dyan ang fake account ng Lady Elena, na kung saan siya po ay nanghihingi ng siya po ay talagang siya po talaga ay nag-i-scam, ano, ng tao, no, at talagang nag-hack po yan ng account, kaya mag-ingat po kayo dyan, ano. Andyan din po yan, nilabas ko po yan bago yung official and only FB and Messenger account ko na legit, no? Yan, so yan po talaga. And ano pa po ba ang aking billing sa inyo? Alam nyo po yan, ano? So to my ever loyal, faithful, solid na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Kayo po ay mahal na mahal kong lahat, and thank you so much for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, kailangan nyo po maisip na kailangan nyo pong i-prioritize ang sarili nyo, no? Na you wake up each day, you live one day at a time, you wake up each day, do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself happy, no? Spoil din nyo po ang inyong mga sarili, and always forgive yourself, and be grateful that we are still alive. Tayo po ay nagising, tayo po ay alive, at meron pa po tayong chance na bumawi sa ating sarili, no? Yan po ang aking nakikita. And of course, you have to love yourself, because self-love is still the best love of all. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay po sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go, and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik bukas for our first reading of the day. Ganon din po ang insenso. Bukas ko po yan ilalabas sa inyong lahat. Kaya maraming salamat po. Okay? May God bless you all, and good night po, at sana po ay nakatulong po ang aking reading sa inyo. For the meantime, sana po ay napanood nyo na yung first, second, third, and fourth reading kahapon bago po kayo tumalon sa first, second, and third reading natin for tonight. Okay? God bless you all, and I love you all, and I will always see you again on my next reading for tomorrow. Salamat po. God bless you. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin, ano, na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya, at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo, at beware sa scammer na to.
At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Wag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.